Natanggal siya sa trabaho kahapon lang. Ang suspecha niya, Ano suspecha? Alam kong totoo. Kinausap ng asawa ng kabit mong mayor ang manager namin. Pinatanggal ako. Nasilip ng isang kasamaan namin ang sulat niya sa manager namin. Pinagtiisan kong lahat ng kahihiyan sa opisina namin nung malaman nilang kabit ka ng isang mayor. Ngayon anong mukha iharap ko sa kanila? Hindi naman ho tayo nakikialam sa buhay nila. Wala naman ho tayong masamang ginagawa. Bakit? Hindi mo masama yung kumakabit ka sa isang mayor? Anong tawag mo doon? Pagsasanta? Alam ko! tama na yan. Pwede na rin tayong lahat. Total, lahat naman tayo nakikinabang sa binibigay sa akin ni Edmundo, Durami ang anak mo yan! Tama na. Pagkasagot, akala mo sino? Ano nga sa kwarto? Init naman ang ulo mo eh. Tama naman ang itay mo eh. Alam ko yun, inay. Pero, may magagawa pa ba tayong iba? Tsaka, nandiyan na yan eh. Kung alam ko lang kung... Hindi. Rachel. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bakit naman pati ang itay? Sinusunod ko naman lahat ng gusto mo Baka naman hindi si Rowena. Alam kong ginagawa ng asawa mo sa mga babae mo noon, Edmundo. Hindi siya tumitigil hanggat walang natitira sa buhay nila. Ganon din ang gagawin niya sa akin. Sana naman huwag niyang idama yung pamilya ko. Mapapagod din yon. Pag nailabas na noon ang galit tapos na yon. Huwag mo nalang pansinin. And besides, I have good news for you. Naayos ko ng papers ng kaibigan mo. Makakalabas na siya sa Muntinlupa. Totoo, Edmundo? Oo, sa Monday. Pero binabalaan kita, Rachel. Ayoko ng hanky-panky. Pwede ko ba siyang makausap? Pwede. Pwede mo siya makausap. Pero akong gagawa ng arrangement. Pasusundo kita kung kailan pwede. Ikaw ang bahala. Salamat, Edmundo, Kita mo na. Diyos na gumawa ng paraan para makaiwas ka sa kompromiso. Halika nga rito. Ibang klase rin takbo ng utak mo, no? Nakita mo nang wala pang balay yung tao, eh. Bakit itutuloy mo ba ang kasal pag nagising siya? Kita mo na. Hindi ka na sigurado, no? Siguro, natatakot ka baka totoo yung sumpa, no? Alam mo, pare, munti ka na. Mag-isip ka nga muna. Pare, alam mo naman nangyari. Hindi ko sinasadya. Mali yung pagkakaintindi niya, eh. Kaya dapat sabihin mo sa kanya yun. Ay baka umasa pa yan, eh. Wala pang ang malay yung tao. Huwag mo nang patagalin pa. Eh baka ikaw pa mawala ng malay. Linet? Ano ginawa niyo sa kanya? Ha? Aksidente yung nangyari. Kahit kailan wala kang ginawa kundi saktan siya pagkatapos ngayon papatayin mo pa. Sonny, dahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Hoy, huwag kang makialam dito isa ka pa. Sonny, huminaon ka. Wala naman nangyari masama. Bakit di pa nagkakaroon ng malay? Ninang, wala naman pong problema. Hinihintay lang po ng doktora yung resulta ng test. Paano na to? A. Hindi na magigising kaya hindi na matutuloy ang kasal. B. Magigising pero may amnesia kaya hindi na matutuloy ang kasal. C. Tuloy ang kasal pero hindi si Lynette ang bride. Si, Si? sisikapin natin na magising siya.
Kumusta naman ang reaksyon ng katawan sa gamot? Wala namang signs of allergy. Wala po, Doc. Mhm. Okay, thank you. Okay. Ang ganda. Sige na, ulitin mo ulit. Hayaan mo ulitin niya yan. Basta inumin mo lang ang gamot mo, ha, Annette? Hi. Kumusta ka na, Mabuti po. nurse? Ba't ka nandito? Lumayas ako sa amin. At naisipan kong sumaglit muna at kamustahin ka. Sorry kung nakagulo kayo ng dahil Wala sa yun. akin. Huwag mong isipin yun. Ana, baka hindi na tayo magkita pag alis ko. Gusto ko lang malaman mo na palagi kitang maaalala. Dahil sa isang himig na binubuo ko sa aking isipan. Para sa iyo ang awiting yun. Ikaw ang aking inspirasyon. Saan ka pupunta? Uuwi mo na ako sa atin. Oh. Iniinom mo bang gamot mo, Eric? Ano ba? Ang tagal naman eh. Hoy, huwag ka dyan. Sige. Isa pa. Dr. Diglia, wanted daw ho kayo sa ER. May jeep na nabangga. Marami hong sugatan. Kailangan na rin ho kayo sa emergency room. Ana, sandali lang please. Sandali. Gusto ko lang malaman mo na ikaw ang aking awit. Ikaw ang aking musika. Ana, mahal kita. Kailangan na po tayong magmadali.